Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Manalo kaya tayo? Kung saan to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. So ito na, pag-usapan natin ngayon. Syempre Felipe Marisigan. Manalo kaya ng Mr. Supranational ngayong gabi. So kagabi nanalo tayo ng Miss Supranational. Ang tanong ng lahat, mag-back-to-back win kaya ang Pilipinas sa Mr. Supranational from Miss to Mr. Yon. Ito na kaya yung history ng Pilipinas na kakabog sa lahat ng sa mundo ng pageantry na parehas mananalo ang Mr. at Miss kasi hindi pa nangyayari yung sa history ng Mr. Supranational. So ngayon, ano na ba ang tsansa ni Felipe Marisigan after manalo ni Katrina Ligado ng Miss Supranational? Nung una, maraming nagsasabi na mas malaki pa yung chance ni Felipe kaysa kay Katrina Ligado na manalo sa competition. Sabing ganon, mas nakikitaan nila na si Felipe ang mag-uuwi ng title ng Supra sa ating bansa, Mr. Supranational. At kapag nagkataon na mananalo mamaya si Felipe, ito yung kauna-unahan na mananalo tayo. So, mukhang naiba ang ikot ng mundo. Kasi pagkatapos manalo ni Katrina Ligado dito ng Miss Supranational, mukhang babaliktad. Kasi nung una, sinasabi, top 5 si Katrina Ligado, tapos title si Felipe Marisig, si Felipe. Tapos ngayon naman, parang nanalo na si Katrina Ligado, parang sinasabi na nila, okay lang na hindi manalo si Felipe mamaya. Anyway, so eto. Malakas si Felipe kung malakas, maganda ang kanyang execution na ipinakita nung prelim. Katulad din ni Katrina Ligado na tiwala ako na makakapasok sa semifinals etong si Felipe Marisigan. And then may tiwala din ako na makakarating siya sa top 5 ng kompetisyon. At naniniwala ako na si Felipe ay kayang mag-title ng Mr. Supranational mamaya. So malakas yung kumpiyansa ko. Kung dito nga kay Kate, nagtitiwala tayo sa maliit na tsansa. Dito pa kaya kay Felipe na malaki ang tsansa, di ba? So, yon. So, panghawakan ninyo yung paniniwala ninyo na kaya ni Felipe yan. Syempre, samahan din natin ng dasal. Kaya lang, syempre, mamaya, nasa game ng mga lalaki yan. Nasa laro ng mga lalaki. Ang una, mga nakikita ko, syempre, ang matinding niyang kalaban dyan, si Zambia. Ayan naman si Zambia. Si Zambia pwedeng mag-title. Sa totoo lang, kasi iba din yung galing ng lalaking to. Pero, according doon sa Miss Supranational, hindi naman porket na nakarating ka doon sa top 5 ng ay winner ka na. So, maaaring yung wala doon, ayun yung manalo. Like example, sino ba yung nakikita nating malakas? Si Spain. Si Spain pwede din tong manalo mamaya kasi ito isa sa mga pwedeng maglaro ng todo-todo dito. Bukod kay Spain, isa din sa mga nakikita ko si Mexico. Si Mexico, Diyos ko, talagang iba din yung dating. Possible din talaga si Mexico ang manalo ng Mr. Supranational mamaya. Pero tulad nga na sinabi ko, huwag kayong mag-alala kasi pwede talagang manalo din si Philippines. Ang nakikita ko na pwede maglaro dito ng todo-todo, ayan nga si Venezuela, si Spain, si Mexico. Tapos, pwede din si South Africa, sa totoo lang. Pwede din makarating sa top 5 si South Africa. Pwede din makarating mamaya, si Cyril, nakalimutan ko ang niya, yung isang black handsome, si Cyril yun. Basta nasa dulo ng dila ko. Ayun, isa din yun na pwede din talaga maglaro ng todo-todo kasi cute din siya. And then, ayan nga si Zambia, medyo nakakatakot.
Si Thailand, kung hindi nakapasok si Thailand hanggang top 24 lang, baka mamaya magulat tayo si Thailand bigla pa lang mag-top 5. Oh. So, hindi natin alam kung anong mga game na ipapakita ng mga candidates. Pero kasi ako kasi, nanalo na tayo ng supranational. Sabi ko nga sa inyo, kung mananalo si Pilipi mamaya, bonus na lang yun sa akin. Kumbaga parang, siyempre, give chance to another pa rin, di ba, ang labanan. At nakikita ko naman yung iba din nagpe-penetrate. Malakas yung pambato natin, pero siyempre, katulad nga ng Czech Republic, di ba, malakas siya during prelim, pero pagdating ng finals, so nawala na siya sa eksena. So, hindi din imposible na ganun din ang mangyari sa pambato natin. Lalo na, mas pressured na siya ngayon, and then mas parang parang ang lahat ng tao nakatingin na sa kanya. So, syempre, hindi natin alam kung paano niya ba i-overcome yung mga ganitong kalaking pressure. Pero ang gusto ko lang mangyari mamaya kay Felipe, sana ang gawin ni Felipe ay mag-concentrate lang siya. Focus lang doon sa performance, focus lang doon sa gagawin niyang eksena at magtiwala lang ng bonggang-bongga sa magiging laro niya, di ba? So, yun lang yun. Kasi ako, naniniwala ako na ang laro ni Felipe mamaya, pwedeng yes, panalo, pwedeng hindi. Pero hindi ibig sabihin, kung hindi siya mananalo, hindi siya magta-title, ay hindi na siya magaling. Magaling si Felipe, pero kasi aminin din natin na nakaka-pressure talaga ang pagkakapanalo ni Katrina, di ba? Nakaka-pressure yung, alam mo yun, yung parang Philippines and Philippines, di ba? Parang ang hirap. Pero nandoon siguro kaysa i-pressure natin yung mga sarili natin, i-enjoy natin yung laro. And then malay mo, siya pala ang mag-uwi ng titulo. Yun, ganon. So, ang nakikita ko lang, malakas si Mexico, si Spain, Venezuela, Philippines, and Zambia. Sila ang pwedeng makarating sa top 5. Tapos, surprising sa akin mamaya kung makakarating sa top 5 si Jack Titus. Hindi natin alam. Pwede din ma-El Tocuyo. Di ba? Tapos mamaya may mag-shine pa lang ibang candidates din na pwede din makarating sa top 5. So, all the game. Pero alam nyo sa totoo lang nararamdaman ko, ito yung history na ngayon na ang dalawang di ba? Dual. Yung from Mr. to Miss na possible na mangyari ngayong taon ay iisang country. Ayan ay Philippines. Pwedeng mag-dominant ang Philippines ngayon sa supranational na parehas panalo ang Mr. and Miss. Hindi ko lang alam kung a-allowed ba ng supra organization yung ganun sitwasyon na mangyayari, di ba? Pero kung mangyayari yon, bonus yun talaga sa atin. Alam nyo guys, ang pagkakapanalo ni Felipe dito sa Mr. Supranational, bonus na lang yan sa atin. Kumbaga parang maswerte na lang talaga tayo ngayong taon na to kung mananalo tayo ng Mr. Supranational. Kumbaga, yung chance kasi na manalo si Felipe, parang feeling ko lumiit dahil nanalo si Katrina Ligado. Pero yung chance na yon, pwedeng gumawa ng history sa Pilipinas na alam mo yon, may uwi natin yung 2 titulo galing sa supranational. At ayun yung history, hindi lang sa Pilipinas, kundi doon mismo sa organization ng Miss Supranational, di ba? And then, kapag nangyari yon, bongga. Kumbaga parang ano na talaga siya sa atin, bonus na lang yon. Ganon. Pero syempre, magtiwala pa rin tayo na kakayanin to ni Felipe. Kasi kung akong tatanungin mo, gusto ko na rin manalo tayo ng Mr. Supranational, no? Tagal-tagal na tayong hindi na nanalo. At parang feeling ko, perfect si Felipe for the Mr. Supranational. Parang wala nang iba, perfect siya. Pero marami din kasi magagaling. Parang feeling ko si Malaysia. Isa din yan. Kung Asian isa din si Malaysia, ang isa sa mga pwede din. Malay mo, si Vietnam, di ba? Sa Vietnam nga na babae, biglang nag-penetrate So, hindi mo inaasahan na parang biglang mag-penetrate din to. Or malay mo, si Indonesia, makarating din sa top 5. Yung mga tipong gano'n. Yung mga possibility na imposible na parang possible ba to? Ayun. So, i-ano natin yun? I-consider. Oo. Saka sabi ko nga sa inyo, kung mananalo tayo mamaya,
Eh di, congratulations, di ba? Sinong may ayaw na mananalo ang Pilipinas? So, di ba? So, syempre gusto natin. Gusto natin makuha yung titulo. And then, kung gagawin lang man tayong runners-up, eh di okay lang din. Wala namang masama. Basta, ang feeling ko, sigurado ako makaka-top 5 si Felipe dyan. And then, depende na yan kay Felipe kung paano niya lalaruin. At depende din kasi talaga sa ibang candidates. Kung destiny natin na manalo ngayong taon na to na parehas na Philippines and Mr. Ano ba yung Miss and Mr. Eh di mangyayari yan, di ba? Sa history ng mundo ng pageantry. So ako para sa akin, siguro it's time na rin naman, no? Parang at least kakasupport natin sa Mr. Supra at saka sa Miss Supra National, deserve naman siguro natin na makuha kung ano yung dapat natin makuha this time. And congratulations. Ayun nga lang talaga, aminin ko sa inyo na parang kasi kung manalo tayo, kung halimbawa nag-top 5 si Katrina, pwede tayong manalo mamaya, parang feeling ko malaki pa rin yung chance, ganon. Pero ngayon, kasi nakanalo na tayo, parang ang feeling ko, ano na lang yan kay Felipe, kung paano niya lalaroin yung competition. Tapos ayun nga, ang kinoconsider ko din yung organization, kung willing ba sila, kung willing sila na magpanalo ng parehas country na same, that is the history. Kumbaga parang mananalo tayo. Si Felipe ang mananalo mamaya. Pero kung hindi ganun yung mangyayari, eh wala tayong magagawa. 'Di ba? Pero naniniwala ako ng ginawa ni Felipe, yung lahat ng makakaya niya. At nakikita ko na lalaban si Felipe ng bonggang-bongga sa laban niya dito sa Mr. Supranational. And then, ayun, pagkatiwalaan na lang natin yung proseso, kung destiny ba to, or hindi, di ba? So, yon. So, basta, tiwala, ipag-pray, at tiwala sa itaas. So, laban yan. Kaya yan ng Pilipinas, di ba? So, tingnan natin kung ano ang magiging resulta ng laban. So, nasimula ng maganda, tapusin ng maganda. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!